Purihin po ang Panginoon. Magandang araw po. Sorry po ulit-ulit tayo. Pasensya na po kung ako minsan ay may sinok. Ano ba yun? Nasisinok po, ganyan. So, pasensya na kayo sa akin. At saka salamat sa Panginoon. Friday na. So, pinagtago pa tayo. Monday to Friday. Maganda po yung pananood. Although late nga po ako ngayon. At bago tayo uli mag-start, tayo po muna yung mag-pray. Purihin po ang Panginoon. Glory to God, salamat po muli Panginoon sa iyong kahabagan na simula Lunes hanggang Biyernes. O Diyos, ikaw po ang nagbigay ng pagtatagupay. Patuloy mo kaming gabayan, lalo tigit na yung Santong Espiritu, samahan kami. O Diyos, patuloy mo, O Diyos, ingatan ang aming mga kaibigan. Saan man sila naroon ngayon, O Diyos, buksan mo kanilang puso at kanilang mga isip upang mabuksan sa katotohanan na yung mga salita at sila upang tumanggap ng kaligtasan mula sa iyo. Salamat po Ama, ikaw po ang mga siwa sa aming pagbubulay na yung mga salita. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po. So, sabi po sa Santiago 3:1, mga kapatid ko, huwag maging guro na marami sa inyo. Yamang nalalaman nating hatulan tayo na mas mahigpit. Santiago 3:5-6, gayon din naman ang dila ay isang maliit na bahagi, ngunit nagyayabang na malalaking bagay. Tingnan nyo kung paanong sinusunog ng maliliit na apoy ang malalaking gubat. At ang dila ay isang apoy, ang dila na kasama ng ating mga sangkap ay isang sanlibutan ng kasamaan. Dinudungisan nito ang buong katawan at sinusunog ang pag-inog ng kalikasan at ito mismo ay sinusunog sa impyerno. So ang dila po natin ay dapat igatan, bagamat sa puso po nanggagaling lahat ng inggit, ng pagyayabang po, ng galit, pero may bahagi po ang dila sa paggawa po ng masama. Napopray po ang Panginoon. At sorry po kung lagi ako may testimony, kasama po yan sa story ko. Yan po, nung ako po ay inutusan ng Diyos, dalawang bagay nga ang kinatakutan ko po. Una, ang pagsuway sa Diyos. Pangalawa po, dahil sa verse na yan. Yan po na, ewan ko kailan ko na rin na, nabasa yan, narinig yan, na yung mga nagdadala ng salita ng Diyos, hindi galing sa Diyos, ay mas mahigpit po ang parusa. So yun yung iniisip ko kasi kailangan dalhin ko yung tao kay Kristo, sa daan ni Kristo, sa buhay na walang hanggan. Yun ang mission ko. So Lord, parang baka ang hirap, hindi ko madala, 'di ba? Kaya yung mga nangangaral na hindi galing po sa Diyos at dadali nila sa impyerno yung mga tao, hindi lalakad sa daan ni Kristo. Napakahirap po kasi sama-sama sila mapupunta sa impyerno po. At tsaka yung nga maraming nagdadala ng salita ng Diyos, nangangaral na bulaan, yan po, na hindi nila alam na sa impyerno ngayong bagsak po nila. Yan po rin po ang Panginoon. Kasi nga, ang kaluluwa po ay napakahalaga po sa Panginoon. Kaya nga, bakit napakahalaga? Kaya nga buhay po ni Kristo ng Panginoong Isus po ang binigay. Kasi ganun kahalaga po sa Panginoon ang kaluluwa po ng tao. Na po rin po ang Panginoon. At ganun na lang din ang pagmamahal po ng Panginoong Isus sa Ama. Yan po, sa buhay, sa atin po lahat, na ibigay po ang kanyang sarili. Glory to God po. At dahil na rin po sa awa ko sa mga tao na may impyerno, yan po, ako ay naglakas loob na sundin na lang po yung utos ng Diyos. To God be the glory. Sabi po sa unang Korinto 12:28, at ang Diyos ay naglagay sa iglesia, una-una yung mga apostol, ikalawa yung mga propeta, ikatlo yung mga guro, saka mga gumagawa ng himala, saka mga kaloob ng pagpapagaling, pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang uri ng wika. Yan. So, yung pong verse na yan ay given na po. Wala na makakatutol dyan. Kasi ang scripture po, ito po ay hininga ng Diyos. Ito po ay, ang sumulat nito ay ang Holy Spirit po na, kumbaga, sinulat po ng mga tao po ng Diyos. No? Po rin po ang Panginoon. At hindi natin pwedeng tutulan. Narinig ko kay late Apostle Arsenio Tan Perillo po, na sa isang message niya, may nagsabi po na, hindi ako tututul sa'yo. Kasi hindi ko naman alam kung kailan ka tinawag, kung paano ka tinawag ng Panginoon. Yan po. At saka yung, sa akin nga din, di ba? So, sa bahal na late Apostle Arsenio Tan Perillo, kung hindi siya tinawag, edi sana marami ng paimpyerno. Kung hindi siya tinawag, edi sana hindi sila like ako, sumusunod po sa daan ni Kristo po, di ba? So ako rin po, hindi ako maglalakas loob na ipahiya po ang sarili ko para sumabay sa mga magagaling. Yan po, para bagkos natakot ako nagtiwala po sa Diyos. Kasi nga, maraming Bible student, maraming
halos walking inside, walking Bible na po. Yan, mga pastor, presbyter. Syempre mapapanood nila lahat to, 'di ba? So sino ako maglalakas loob po? Yan po rin po ang Panginoon. Kaya sa takot ko sa Diyos, sundin ko na lang po yung Panginoon. Pero ayon nga sa pananampalataya ko, yan po na kung ano yung kaya ko talaga na at saka sa pahayag po ng Holy Spirit po sa akin po rin po ang Panginoon. At sa biyaya ng Diyos, marami na po kami na nadala sa daan ni Kristo po at patuloy na lumalakad po sa daan ni Kristo. Glory to God. At mahal ko ang Diyos, syempre po, at mahal ko lahat ng ang mga mahal ng Diyos, yan po kayong lahat po, at pati na rin yung ayaw sa akin, mahal ko po yan, kayo, at saka yung mga hindi galing sa Diyos nga po na mga preacher, yan po, mga ngaral, syempre mahal ko po sila, pero syempre, marami na kasing, kumbaga mga kaluluwa na sa impyerno po dahil sa mga mga ngaral, kaya yun yung iniiwasan po natin. Kaya nga ako ay nagtiwala po sa Panginoon po rin po ang Panginoon. At ang title nga po natin, ang dami ko pa sakali, ano po, paano mo malalaman kung ang mga ngaral ay galing sa Diyos po rin po ang Panginoon. Una, kagaya ng Panginoong Jesus, ang preacher na galing sa Diyos po ay iniala ang kanyang buhay para sa mga tupa o alagad po. Glory to God. Sabi sa 1:10-11, ako ang mabuting pastol, ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ganon po ang Panginoong Jesus po, na binigay ang kanyang buhay para sa atin. Yan kasi napakahalaga nga po ng kaluluwa. At kagaya sa church, yung mga pastor po, wala silang trabaho, ibinigay po yung kanilang mga ari-arian para sa Panginoon at sa church at sa mga kaluluwa. No po rin po ang Panginoon. Pangalawa, ang preacher na galing sa Diyos ay hindi upahan o salaried po. Yan, kasi syempre doon na lang sila aasa pagka sila po ay salaried, 'di ba? Po rin po ang Panginoon na hindi ka mangangaral kung wala kang sweldo o kaya tatamarin ka. Yan po. Sabi sa 1:10-12-13, saglit po. Ang upahan at hindi pastol at hindi may-ari ng mga tupa na makitang dumarating ang asong gubat ay pinapabayaan ng mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng asong gubat at ikinakalat. Siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at walang malasakit sa mga tupa. Glory to God. Saan na ba ko? Okay po. Pangatlo, ang preacher na galing sa Diyos ay nagmamalasakit sa kanyang mga tupa, members, umiibig kagaya po ni Kristo. Like yung nga po sa church, kahit na backslider ka, pinapag-pray at pinabalik-balikan pa rin at para manumbalik po, pero pag ayaw na talaga nila, sila na po pumili nun. Yan po. At hindi na sagutin nga po ng mga lingkod. Kagaya ko, yung mga akay ko, ayaw nila bumalik sa church. Pero ginawa ko yung lahat, hindi ko nakasalanan yun na po. At kagaya ng apostle nga, Jonathan Periol, late apostle, na may love and concern po talaga sa mga members, sa mga pastor po. Rin po ang Panginoon. Sabi sa 1:10-2-5, ngunit ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinagbubuksan siya ng bantay sa pinto at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa pangalan at sila'y inihatid papalabas. Kapag nailabas niya ang lahat ng sa kanya, ay nangunguna siya sa kanila at sumusunod sa kanya ang mga tupa sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Ngunit hindi sila susunod kailanman sa iba, kundi lalayo sila sa kanya sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. 'Di ba? Sabi sa John 14:6 po, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. So, ang Panginoong Hesus lang po ang daan, ang buhay at katotohanan. Kaya, yun ang turo sa church. Yan po. Nandun lang ka, hindi ka susunod. Siyempre, susunod ka sa pastor kung sinasabi. Pero ang sinusundan ng pastor ay si Kristo po. Napupurihin po ang Panginoon. Pang-apat po, ang preacher na galing sa Diyos ay tumutupad din na lahat ng mga utos ng Diyos. Glory to God. Sabi sa 1:14-21, siyang mayroon ng mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siya nagmamahal sa akin at ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama at siya ay mamahalin ko at ihayag ko ang aking sarili sa kanya. So sa church, itinuturo po lahat ng pagsunod po sa utos ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Sa church ko lang narinig yung tithing. Yan po. Maraming nag-invite po sa akin. Yan, maraming
binuntahan akong ibang church po, pero sa church ko lang narinig po yung tithing, puri po ang Panginoon, pero hindi ako nagtaka or nag-ask po. Nakikinig lang po ako sa patuloy na pangangaral nung bago ako sa church na po. Puri po ang Panginoon. At ang tunay na preacher na galing sa Diyos, hindi nagbabase sa kung ano lang ang gusto ng members, kundi ang utos ng Diyos. Puri po ang Panginoon na hindi yung nga kung ano po yung gusto ng members, yun ang ituturo mo. Hindi. Kailangan ituro mo lahat ng utos ng Diyos po. Puri po ang Panginoon. Sabi sa 2 Timoteo, pangalawang Timoteo 4:3-4, sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila na makakating, tainga ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa, at tatalikod sa pakikinig sa katotohanan ng kanilang mga tainga at papaling sa mga katang-isip. Unang Timoteo 4:1-3. Ngayon ay maliwanag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y tatalikod sa pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig sa mga mandarayang espiritu at sa mga aral ng mga demonyo, sa pamamagitan ng pagkukunwari ng mga nagsasalita ng mga kasinungalingan, na ang mga budi ay tinatakan ng nagbabagang bakal po. Kanilang ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipag-uutos na lumayo sa mga pagkaing nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nananampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Purihin po ang Panginoon. Di ba yung iba, bawal ang ganyan, bawal mag-asawa, yan po. So, yun ay mga bula mga ngaral po. Sa pangalawang 1:7-12, pasensya na ba? Daw kasanayin yung mas Tagalog na Tagalog po. Maraming mandaraya ang na lumilitaw sa sanlibutan o mga hindi kumikilala na si Jesucristo ay naparito sa laman. Ito ang mandaraya at ang Antikristo. Ingatan niyo ang inyong sarili upang huwag niyong maiwala ang mga bagay na aming pinagpaguran, kundi upang tumanggap kayo ng lubos na gantimpala. Ang sinumang lumalampas at hindi nananatili sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananatili sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Kung ang sa inyo'y dumating ang sinuman at hindi dala ang aral na ito, huwag niyong tanggapin sa inyong bahay at huwag niyong siyang batiin. 11. Sapagkat ang bumabati sa kanya ay nakikibahagi sa kanyang masamang gawa. Glory to God po. Purihin po ang Panginoon. Kasi maraming reliyon, maraming denomination, marami pong faith, pananampalataya. Di ba? Bawal ang mag-asawa, bawal ang kumain ng ganyan. At saka yung si Kristo ay hindi sinasabi nga na, kumbaga, kasi si Kristo nga po ay anak ng Diyos Ama. Yan po. So, kumbaga maling aral po. Kaya dapat po talaga mapanuri po tayo. At hindi ko po sinasabi ang lahat ng ito dahil ako po ay nasa PMCC Port Watch po. Na po, maraming nga sa akin nag-invite. Pinuntuhan ko po yung church nila. Yan po. Pero dito po ako nakarinig ng tunay na aral. At saka yung nakakilala sa Diyos sa Espiritu po at katotohanan. Yan po rin po ang Panginoon. Dito ko rin tinanggap ang Panginoong Isus. Yan po. Pero kung isipin mo sa experience ko po sa church, na bago pa lang ako, siguro second month, na nagkaroon po ako ng ganong, yung grabing experience po sa church, na kung tutuusin ako po ay natisod na. Pero, sinubok po ako ng ganon. Pero, ano po yun, that was meant to happen po yun. Kumbaga, para subukin po kaming lahat, and that gave me a lesson. And sa kanila po, I'm sure yun po, na ito po kasi ay trials and temptation. Kaya sabi ko nga, yung trials and temptation, hindi po natatapos hanggang sa muling pagbabalik po ng Panginoon, yung rapture nga po. Yun na, yung kukunin. Yan po rin po ang Panginoon. So, sa mga dumarating po sa ating mga problema, yan po yung trial ng Diyos, temptation po ni Satanas. Dapat cautious po tayo, lagi po tayo mag-pray. Kasi isipin mo, ito ba ay pagsubok ng Diyos? Yan. Kagaya ito yung pagdadala ko ng salita ng Diyos.
nung inano sa akin 'to, hindi ko na naisip kung ito'y pagsubok or something, later on na lang po. Kasi nga, ako nga'y napasigaw parang bakit ako Lord, parang ganyan. Parang inisip ko ba, ipapahiya mo ba ako? Sa totoo lang po, hindi ko na matandaan, pero ako ay iyak na iyak nung araw na yon. Na kasi bakit ba ako ang dami ngang magaling. Yan po, purihin po ang Panginoon. So, ito po'y kahabagan ng Diyos, biyaya ng Diyos sa akin na salamat sa Diyos na hanggang ngayon nakakaharap pa ako sa inyo, nakakatayo. Bagamat, ang dami ko pong problema, sa totoo lang po, yan. Hindi naman problema mabibigat po sa financial, kalusugan po, yan. At syempre, yung pinapag-pray ko nga sa aking mga mahal sa buhay, na Lord, araw-araw talaga, na sana po, nasa langit na sila, kapiling mo sila, gagawin ko yung lahat para maging karapat-dapat at sana maging karapat-dapat ako sa Kanya. Yan po, yun yung prayers ko kasi yung bunso naming lalaki, si Kuya Emer, marami po, si Kuya Ari, yan po, na hindi nga nakatanggap ng kaligtasan. Sinanay lang po at kiniklaim ko na sa Panginoon, pero hindi nga siya nabaptize ko. So, bahala na ang Diyos, alam niya po yung nangyari. Ano po, purihin po ang Panginoon sa ating po lahat, na marami talagang mangangaral. Meron nga, di ba, million pa yung followers po nila. Huwag tayong masilaw ng followers. At huwag tayo putang, kumbaga, magkaroon tayo ng karunungan mula po sa Panginoon. Magtanong tayo. Yung sinabi ko dati, nagtanong siya, galing siya doon sa isang nakulong na, sabi niya, nagtanong siya, Lord, ito ba yung tunay na, ito ba yung tunay na pananampalataya? Biglang lumakas yung hangin, tas bumagyo yata. So, ang sagot ng Panginoon, hindi yun. Kaya nga nakulong Yan po. Pero mahal ko yun. Pero sana nga, ay humingi siya ng tawad sa Panginoon na po. At yun nga, siya po ay maging, kumbaga siya ay makatanggap ng kaligtasan sa tunay na pananampalataya. Hindi ko alam, syempre nasa kulungan na siya. At hindi natin alam ang buhay niya doon. Na po rin po ang Panginoon. Marami talaga, kung ako po sasabihin ko talaga, maraming bula ang mga ngaral. At mahal ko sila. Yan po. Ako pag nakikita ko sila na para nag-i-invite at yung malakas pa yung loob nila, tinitingnan ko lang sila. Yan po. Purihin po ang Panginoon. Muli, Friday ngayon, magkita-kita-kits po tayo sa araw ng Monday. Uli, salamat sa Diyos, nakaraas po ako. At yan po, glory to God. Sana po ay punta tayo sa church yan. Maraming, sabi ko kahapon, baka yan po ay patikim lang sa atin ng Panginoon, yung mga bagyo, lindol. Yan po ay para sa kumbaga tayo matakot sa Diyos na maiwanan po ng rapture at tayo po ay kayo na lang. Ayoko na sumama, 'di ba? Ako po ay patuloy na nagtatapat po sa Panginoon na yun nga para makasama sa rapture po. Kaya sana po mga kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Yan. Yung problema mo hindi matapos-tapos, kasi gusto ka ng Diyos na dalhin sa tunay na iglesia. Gusto ka ng Diyos ayusin yung buhay mo at saka ikaw po ay magtiwala sa Kanya. Kasi ako, nung ako ay naakay, yun nga, galing sa dati pananampalataya, nakakita lang ako sorry po, mabot tayo sa nakakita ko ng yung post po. Sabi ko, Lord, bakit ganun? Kasi nga, nabuhay po ako sa bahay namin na ito yung tinuro ng parents ko. Kaya nung ako ay, yung nga, nasa yung faith na yon, sabi ko parang ganun, parang mali. Kasi nga, lumabas na ako Yan, na marami ng problema. So, parang na-expose ka na sa tao. Yan po. Pero naglilingkod pa ako doon. Kasama ako sa tumatawag po ng mga mag-aaten. Yan po. Purihin po ang Panginoon. Muli, tayo po manalangin. Glory to God. Amang banal, salamat po uli sa pagtatagumpay, O Diyos, sa iyong kahabagan sa iyong biyaya. Panginoon, patuloy kayo magpagaling ng mga sakit, ang iyong abang likod, ang aming mga kaibigan. Ikaw, O Diyos, maglaan ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Tugunan mo ang lahat, O Diyos, sila na nagugulimihanan, sila, O Diyos, ay na, Lord, nalilito or natatakot po. Bigyan mo sila ng lakas ng loob, bigyan mo sila ng, Panginoon, ng tiwala sa iyo, Panginoon. Tulungan mo sila, kabagan mo sila, O Diyos, ang bawat sa aming Panginoon. Kami makalakad sa iyong mga daan. Kami, O Diyos, ang bawat isa na aming mga kaibigan, sila po ay makatanggap ng kaligtasan. At Lord, sa mga naligaw, O Diyos, patuloy mo sila, O Diyos, kabagan, na sila ay madala sa tunay na paglilingkod, Panginoon, at sila, O Diyos, ay
makasunod sa lahat ng mga utos mo, Panginoon. Salamat po, Ama. Ito po ang aming patuloy na pagtitiwala, pagdadakila, pagluluwala natin sa matamis na pangalan ni Jesus na aran-darating. Amen. Glory to God. Sorry po. Sana panoorin yung lahat. Yan ng buo. Okay po. Thank you and God bless us all. To God be the glory.